Hi guys! Good morning and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So, ayan, nandito ko guys sa harapan ng bahay. And kagabi, meron akong na-unbox na orchids. So, ito sila guys. Hindi ko na na-videohan kasi madilim. So, ito, papakita ko sa inyo. Nalipat ko na rin siya dito sa ginawa kong DIY planter natin. Ayan. Yan yung pangalan ng na to, Phalaenopsis, si Kokua. Ayan. Tapos meron na siyang spike. Ayan yung spike niya guys. Maikli pa lang yung spike niya, pero itong isa medyo malaki na. Ayan, ito naman si may ID to eh. Medyo mahirap kasi basta meron tong ID guys. Ayan, si Holly. Sinulat ko na lang guys kasi yung ID niya nakadikit dun sa yung manipis na taniman nila, yung parang plastic. Nakadikit doon. Tapos ito si Panda. Yan, may flower spike na rin. Tapos may isa pa dun. Ayan, so tatlo sila. Tapos bumili din ako guys ng essentials para sa kanila. Yan, para sa lahat ng orchids ko na nandito. And ito sila. Balance foliar fertilizer. So ayan. Tapos ito. B1, vitamin B1. So ito ay para sa mga roots ng ating mga orchids. So in-spray to guys sa kanilang roots. Pwedeng paghaluin itong balanced fertilizer tsaka vitamin B1. Ayan, para sa mas magandang ugat, mas magandang dahon. Yan, hinahalo sila guys. Pero tipid naman guys kasi 1 teaspoon per 1 liter of water, tapos spray lang twice a week or kung pwede once a week lang. Ayan, para hindi naman masyadong yung plants natin. Basta kapag mag-spray, haluan lang lagi ng vitamin B1 para yung vitamin B1 guys ay pangpalago ng roots. Ayan, magkaroon sila ng magandang roots. Meron din tayong bloom booster. Ito naman yung mga mga blooming size na natin ng mga orchids na hindi namumulaklak. Pwede nating sprayhan din ito. Ganun din yung niya guys, 1 teaspoon per 1 liter of water. Pwede rin nating haluan ng vitamin B1. So yung vitamin B1 guys ay same lang sa takal. 1 teaspoon din. So per 1 liter of water. So pwede natin silang i-mix. Ayan. Tapos syempre meron din tayo ditong 30-10-10. Itong 30-10-10 naman nito guys ay para sa mga natin. Para sa growth ng ating mga orchids. Ayan. So, ihalo din natin to sa vitamin B1. So, basta kapag mag-spray, laging merong halo na vitamin B1 sa kanila guys. Ayan. Tapos, so yun lang guys. Yan, same lang kasi to. Dalawang pack. So, 20-20-20 and 30-10-10. Ayan. So, yan yung nabili natin na needs ng natin, mga orchids. Ayan. Ganda guys. So, mas maganda to kapag bumuka na yung flower niya. So, antayin pa natin na mabuo yung mga buds niya. So, maganda talaga guys kapag ganito pa lang yung papadala sa'yo. Yung tama lang yung haba ng spike kasi may possible na mabali siya. So, tama lang. So, safe naman siya guys dumating kasi meron siyang nakalagay dito na yung ano ba tawag doon? Yung parang cotton. Ayan. Nandiyan siya sa spike niya. Nakabalot. And then, meron din akong net na binili para sa kanila kasi gagawin na natin yung paglalagyan nila kapag meron na tayong gagawa. So, papakita ko din sa inyo guys. Ito guys yung net na nabili ko. Kasama nun guys. Ganito yung itsura niya. Ayan. So, ganito yung net nila dati na ginagamit ko. Kasi kahit na guys, kahit nasa ilalim ka nito, mararamdaman mo lang sobrang alinsangan, pero hindi mo mararamdaman yung sobrang init. Alinsangan lang talaga guys. Tapos kapag umuulan naman,
parang yung ulan niya, hindi bumabagsak yung ulan ng buo. Parang ano na, shower. Ganun yung ano neto, atake sa ating mga orchids. Kaya kung uulan ng malakas, 'di ba yung malalakas na bagsak ng tubig ulan, pag tumama siya dito guys, parang sa shower na kapag nag-spray tayo. Maganda para sa mga bulaklak ng mga orchids kasi hindi mapapano yung bulaklak nila guys. 'Di ba kapag bumagsak yung malakas na ulan, minsan malalaki talaga, masakit din. So, ito yung gamit ko sa kanila guys. Ayan, ito yung kasamahan nun. Ayan, tapos meron pa tayo. Dito guys, dinikit ko na rin yung nabili ko na kasama nila. Ito, may ID to eh. Si Ren Zachary Pone Johnsy. Ayan. So, yung flower niya ay ganito. Yan. Ano na kasi siya, full bloom nung nabili ko. So, ito siya. Ayan. Ayan. Tapos, ganito yung stem niya, guys. Tapos, ito naman yung isa. Ayan. Yan. Buti nga, guys, dumating sila. May bulaklak pa rin. Pero, patuyo na. Ayan, Yan, sa live to guys. Minain ko sa live. Ang hirap mag-mine sa live guys. Kasi hindi mo makita masyado yung itsura nila. Kasi nag-uunahan talaga. So, ayan medyo kulubot sila. Kasi, talagang dehydrated. Kasi nga, isi-ship. So, dapat hindi talaga nila didiligin. Parang succulents din. I-air dry muna bago ipadala sa atin. Pero ito kasing mga orchids na to guys, hindi kagaya ng succulents na kaya nilang mag-restore ng water dyan sa leaves nila. Ayan. So, talaga nakukulubot. So, aalagaan lang natin sila ng dilig. So, ito naman, ito yung mga dati ko pa na vanda na natira. So, ito baby, nung banda ko na tinapkat, kinuha ko na. Wala pang ugat, pero kinuha ko na guys. Pero, kaya yan. Kaya yan siya. Kasi, itong mga to, mga na lang to, mga babies na lang to galing sa top cut ko. Kinuha ko ng ganyan, walang ugat. Umugat na lang siya guys. Ayan, para magkaroon ulit ng baby yung mother. Ayan nilinis ko din yung roots nito. Ito pala tatanggalin pa. Yan. Ang importante sa ganito guys, kapag dumating sa inyo na mga tuyo yung roots, hindi talaga maiwasan. So, nadadry na sila. Kukunin nyo yan guys. Ikakat nyo para tubuan sila ng new roots. Ayan. Kaya importante yung meron tayong vitamin B1. Yun. I-spray natin yun sa kanila para yung nila magkaroon ng mga new growth. Yung mga roots. Ayan. Tapos dito may dumating din sa atin na isa. Ayan, may nako na isa. Ito. Walang flower. Walang ID to guys na na to. Dendrobium. So di nila alam yung ID. Naglagay lang sila ng ABC ganyan. So ito siya. So medyo makapal yung puno niya. So kinat ko. Ito na yung pinaka niya. Main talaga guys. Ayan Yan, para magkaroon ito ng baby. Yan, kinat ko siya. So ito makapal, tama lang yan guys. Ayan. So yung mga natin, okay naman sila. Yan, okay naman sila guys. Tapos yung nandito natin guys ay open na. Ayan Ayan yung flower ng ating banda. Ayan, hindi pa talaga siya yung open na bukang-buka. So medyo naka-close pa. Kaya hindi pa natin masyadong makita yung beauty niya. So dito naman guys, ayan, hindi pa nag-open yung pink ko. Dinilig ko na rin sila guys, tingnan nyo. Ganyan sila kapag bagong dilig. Yan, diniligan ko sila guys nung vitamin B1 kasi mayroon pa akong natira nun. Dati, matagal na. Hindi yun siya guys na expired kasi sobrang tagal na talaga nun. Yung dati pa yun na vitamin B1 ko sa aking mga orchids hanggang ngayon, okay pa siya at hindi ko pa yun nagagamit.
Ilang ano din kasi yung nabili ko dati nun, ilang bottle din. So matagal din siya magamit guys. Yan, yung mga ganito, kailangan kong linisin para tubuan ng new roots itong ating Vanda. Hindi ko pa kasi to guys nalilinis. And nasira din siya dahil nga sa shipping. So ayan, yung mga ganito, tinatanggal yan guys. Oh. Ayan oh, kasi patuyo yan sila. So, tatanggalin natin yan. At tutubuan yan sila guys ng new roots kapag naka-recover na. So, ngayon kasi, nagpo-focus sila doon sa doon sa flower. Doon na pupunta yung nutrients ng ating mga orchids na to. Kaya, hindi pa sila makapag-produce ng new roots. Pero ito, may new roots naman ito guys. Hindi nga lang dito. Dito, oh, meron siyang new roots. Ayan, oh, ganyan yung itsura ng new roots niya. Ayan. So, dito naman, ito wala pa talaga guys. Pero dito, sa loob, yung natin dito, meron na yung mga nilipat natin dito na, guys, na banda. Meron na to silang new roots. Tingnan nyo, oh. Nung inisprayan ko sila ng vitamin B1, ayan, oh. Yan yung mga new roots nila. Yung na-absorb nila yung tawag siya, yung vitamin B1. Nagkaroon sila ng new roots. Ayan lang. So, ito. Nagkaroon na ng new roots to. Tsaka ito, para dito yun guys. Oh. Ayan, malapit na mag-bloom si Kampangsan. Tama ba? Kampangsan ata yung ID na yan guys. Ayan, ito din. May bubulaklakan. Hindi ko tinanggal yung bulaklak niya. Ito yung dati kong orchids. So, parang nasa sunburn siya ata dito guys. Ha. Wala kasi siyang wala siyang roots. Dahil yan parang na ng insekto. So, dito tayo guys sa mga succulents natin. Ayan. Alam nyo guys, tuwang-tuwa ako sa mga ko dito, mga lacteas ko. Parang gustuhan nila yung area na to. And gusto kong ipakita sa inyo yung mga ginraft ko na lactea. So, eto sila oh. Ayan oh, may new growth. Ganda diba? Ayan oh. Ayan. Mayroon na naman silang new growth. Ang ganda. Tapos yung green na guys, na ginraft ko. Ayun na oh. Lumaki na siya, 'di ba? Ayan. Tapos ito yung natin, lumaki na. Ito din guys, yung natin oh, nilagay ko dito. Yan yung kinat natin before. Tapos ito. Ayan. Lipat tayo. Medyo ako kasi baka masagi ko, mabali. Ayan. Ito yung giraffe ko last time. Ayan, malaki na rin. Lumalaki na sila oh. Ito yung pink. Tapos ito yung dati, ito yung nandito, yung kinat ko nandun na. Yan, ito yun sila. Hindi ko na nadikitan guys. Pero meron tayo ditong bagong ginaft. Ayan, ang ganda oh. Ayan, tapos dito naman, ito yung ginaft ko dati din. So ayan, lumalaki na rin yung pink. Ayan. To-blur yung ating camera. Tapos ito yung red. Tapos ito, lumaki na din siya guys. O, tingnan nyo yung growth niya. Yan. Pero ito, nag-inarte. Pero okay lang guys. Antayin lang natin. Kuha niya ng bagong sprout dyan. So, antayin lang natin. Kasi nagkaroon siya ng problema. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ang itsura niyan guys, ay ganito. Yan o. Ayan. Yan lang siya. Ganyan siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi ito yung halo-halo natin guys. Oh. Ayan. Malaki na rin yung pink. Pero medyo mabagal yung pink kumpara dito. Ito ang bilis talaga lumaki guys. Oh. Ayan oh. Ang bilis niya lumaki. So sa isang puno meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lacteas. Pero yung marami talaga dito ay si red dragon. Ayan. So yan yung itsura nila dito guys oh. Yan. Tapos yung greenhouse natin, ayun. Yan. So maganda yung greenhouse natin ngayon.
Kasi malinis. Walang nagkakalat. Kasi hindi ako masyadong pumupunta dito guys.